mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Itago niyo na lang ako sa pangalang Daniel. Isang ordinaryong lalaki na ang tanging pangarap lamang ay magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Nanggaling kasi ako sa isang pamilyang wasak. Pamilya na walang inisip kundi ang sarili lang nilang kaligayahan. Kaya naman bata pa lang ako, ay nangarap na talaga ako na makatagpo ng isang babaeng mamahalin ako habang buhay. At yun nga lang ay natagpuan ko sa aking tiyahin. Well, isa nga pala akong simpleng lalaki na lumaki sa isang probinsya, kasama ng aking tita Lina, na siyang bunsong kapatid ni Mama. Ang magulang ko kasi ay parehong mga nagtatrabaho sa abroad. Kung kaya't bata pa lang ay iniwanan nila ako sa piling ng aming lola. Habang lumalaki naman ay kasama ko sa bahay si Tita Lina. Palibhasa ay bunso itong anak nila lola. At noong mga panahong iyon ay bata pa rin ito. Sa katunayan ay halos magkasing edaran nga lang kami nito. Maaga kasing nag-asawa nun si Mama. Kaya naman halos sabay lang kaming lumaki ni Tita Lina. Hanggang sa naging matibay nga ang aming samahan nito. Marahil ay marami kaming bagay na napagkakasunduan. At syempre, halos magkatulad rin kami ng mga gusto nito. Sa totoo lang, ay parang kami pa nga talaga ang magkapatid ni Tita Lina. Dahil na rin siguro sa agwat ng aming edad. Medyo malayo kasi ang edad ng mga kapatid niya sa kanya. Dahilan para hindi siya maging close sa mga ito. Kaya naman, kami talaga ang higit na malapit sa isa't isa. Lalo na nang magkaroon ako ng problema sa aking love life. Isang araw, nang ipakilala ko ni Ate Lina sa kanyang best friend, ay hindi ko akalain na sa unang kita ko pa lang dito ay magkakagusto na ako. Kaya naman para mapalapit sa kaibigan niya, ay nagpalakad ako kay Tita Lina. Nang sa ganon ay kahit papano, ay malaman ko kung ano ba ang mga gusto at ayaw nito. Noong una ay parang ayaw pa nga ako ni Tita na tulungan dahil may pagkamaarte at pagkasosyal daw ang kaibigan niyang yon. Pero dahil na rin sa pangungulit ko sa kanya, ay pinagbigyan rin niya ako. Hanggang sa tulungan na nga niya akong manligaw dito. Nako, Daniel, galing-galingan mong manligaw kay Raquel ha? Ayokong mapahiya sa kanya. Wika ni Tita sa akin nang samahan ako nitong umakyat ng ligaw. Oo naman Tita, huwag kang mag-alala, gagalingan ko talaga. Basta suportahan mo lang ako. Pahayag ko naman dito. Noong mga panahong yon ay nasa 16 anyos pa lang kami. At sa edad na yon, ay ninais ko ng manligaw sa babaeng aking nagustuhan. Sa akin namang panliligaw kay Raquel, ay hindi ko rin inaasahan na agad niya akong magugustuhan. At sa halos isang buwan na panunuyo ko rito, ay agad na rin akong sinagot nito. Hindi ko nga alam noon na ganun ko lang pala ito kadaling mapapasagot. At sa puntong yon, ay para bang laro lang sa kanya ang aming relasyon. Lalo na nang hindi ko inaasahan na gano'n na lang niya kadaling ibibigay sa akin ang kanyang katawan. Sa totoo lang, akala ko nung mga sandaling yon ay handa na ako sa mangyayari sa amin ni Raquel. Subalit nang nasa kalagitnaan na kami ng paglalaro nito sa kama,
ay para bang biglang may pumigil sa aking pasukin ito. Oo nga't mahal ko ang aking nobya. Pero ayoko namang dumating kami agad sa ganong sitwasyon. Lalo pa nga't hindi pa ako handa sa maaaring kahinatnan ng paglalaro naming iyon. Kaya naman, nang handa na itong ipaabot sa akin ang kanyang kalangitan, ay mabilis akong tumayo at nagbihis. Pagkatapos ay humingi ako sa kanya ng sorry at walang pasabi-sabing umalis ng kwartong yon. Alam kong kabastusan ang ginawa kong iyon kay Raquel. Pero naisip ko na para rin naman sa kanya yon. Ayoko kasing mabuntis siya ng maaga. At ayoko rin na maranasan na magiging anak namin ang naranasan ko nung bata pa ako. Kaya nga hanggat maaari ay pinilit ko talagang pinggilan ang init ng aking katawan. Hindi lang sa duwag ako sa responsibilidad, kundi para na rin sa magiging future namin ni Raquel. Hanggang sa kinabukasan ay nakatanggap na lang ako ng mensahe mula kay Raquel. At ayon dito ay nakikipaghiwalay na ito sa akin. Nang mabasa ko naman iyon, ay agad ko itong pinuntahan sa eskwelahan nila upang magpaliwanag sana. Ngunit huli na ang lahat dahil nakita ko itong may kasama ng ibang lalaki. Hindi ko naman ito masisisi kung bakit niya nagawang ipagpalit ako sa iba. Kaya naman, maluwag ko na lang sa loob na tinanggap ang nangyaring iyon sa amin ni Raquel. Kahit pa ang totoo ay nasaktan ako sa aming paghihiwalay. Daniel, ano ba ang ginawa mo kay Raquel at ganun na lang ang galit nito sa akin? Nagtatakang tanong ni tita habang kumakain kami kinahapunan. At saka, totoo bang niloko mo siya? Dagdag pa nito. Hindi totoong niloko ko siya, tita. Kung may nagawa man akong mali, para sa kanya rin yun. Tugon ko dito. Ano ba yun? Kung makasumbat sa akin parang ang sama-sama mo namang tao. Anya pa nito sa akin. Hayaan mo na lang siya, tita. Pasensya ka na kung pati ikaw nadamay sa paghihiwalay namin. Sagot ko naman dito. Hindi naman na ako kinulit pa ni tita. Bagkos ay nanahimik na lang din siya. Ayos lang naman daw sa kanya kung hindi na niya maging kaibigan si Raquel. Dahil hindi naman daw iyon kawalan sa kanya. Buhat naman noon ay hindi na muna ako nanligaw pa. Tutal naman ay nandyan palagi si Tita Lina sa tabi ko. Lalo na kapag kailangan ko siya. Sa katunayan ay maswerte pa nga ako rito. Dahil hindi lang pagiging tita ang nagagampanan niya sa akin, kundi pati pagiging ina at kapatid. Kaya naman naging masaya at kontento na ako nakasama si tita. Hanggang sa hindi ko na rin naisip na muling magnobya. Ngunit nang may manligaw kay tita at pagtuunan niya iyon ng pansin, ay doon ko palang nadiskubre na tila may iba na akong nadarama para rito. Sa tuwing kasama niya kasi si Justin, ay para bang naiinis ako rito. At kapag nakikita kong kinikilig ito habang kausap ang lalaki, ay tila ba nasasaktan ako na hindi ko maipaliwanag. Noong una ay pilit ko lang iyong pinaliwala. Dahil baka kako nagsiselos lang ako, sapagkat nasanay na akong kasama palagi si tita. Ngunit nang malaman kong sinagot na ni tita si Justin, ay doon ko lang nakonfirma na pag-ibig na ang nararamdaman ko para dito. Nakaramdam kasi ko ng sakit na tumatagos sa aking puso.
na hindi ko man lang naramdaman sa paghihiwalay namin ni Raquel. Bukod doon, ay para bang sasabog ako noon sa galit sa tuwing nasasaksihan ko ang paglalambingan nilang dalawa. Kaya naman idinaan ko na lang yun sa pag-inom-inom ng alak kapag ako ay nag-iisa na sa aking kwarto. Dahil alam kong wala namang ibang makakatulong sa nararamdaman ko, kundi ang sarili ko lang. Ayoko rin naman kasing ipagtapat kay tita ang kakaibang pagmamahal ko sa kanyang yon. Sapagkat baka iyon pa ang ikasira ng magandang samahan namin. Kaya naman minabuti ko na lang din na kimkimin na lang iyon. Hanggang sa mapagdesisyonan ko na ngang dumistansya muna sa kanya. Mabilis na lumipas ang panahon at patuloy pa rin ako sa pagdistansya kay tita. Para naman hindi nito mahalata na umiiwas ako sa kanya, ay pinili kong sumali sa paliga ng basketball sa aming lugar. Maswerte naman akong napili na maglaro doon. Kung kaya't kapag may free time ako, ay doon ko na rin ibinubuhos ang oras ko. Hindi ko kasi talaga kayang makita si tita na masaya sa nobyo niya. Kaya't iyon na lang ang tanging naisip kong paraan para makaiwas dito. Subalit sa kabila ng pag-iwas ko sa kanya, ay hindi ko alam na mahahalata pala niya yon. At sa pagiging busy ko sa paglalaro ng basketball, ay wala rin akong kaalam-alam na hiniwalayan na pala ito ng kanyang nobyo. Natatnan ko na nga lang siya sa bahay na mag-isang umiinom habang umiiyak. At nang hanapin ko naman sila lola at lolo, ay wala raw ang mga ito. Mayroon daw patay na pinuntahan. Anong nangyari, tita? Bakit ka umiiyak at umiinom na mag-isa? May problema ba? Tanong ko dito. Nakipaghiwalay na kasi sa akin yung boyfriend ko. Hindi ko lang naibigay yung gusto. Nakipaghiwalay na sa akin. Ang babaw niya, diba? Kwento nito na tila may tama na. Gusto ba namang magsiping na kami kahit wala pa siyang trabaho? Paano kung mabuntis niya ako? Dagdag na kwento pa nito. Sa sinabing yun ni tita, ay naisip ko tuloy na para bang naulit lang ang nangyari sa amin ng kaibigan niya. Ang kabaligtaran nga lang namin ay si Raquel ang biglaang nakipaghiwalay sa akin. Kaya naman para maibsan ang sakit na nararamdaman ni tita, ay hindi ko ito iniwanan. Bagkos ay sinamahan ko pa siyang uminom hanggang sa pareho kami nitong malasing. Nang tamaan naman ito ng alak, ay patawa-tawa na lang siya. Hanggang sa hindi ko inaasahan na hahalikan niya ako. Noong mga sandaling yon ay hindi ko alam ang aking gagawin. Hindi ko alam kung aawatin ko ba siya sa kanyang ginagawa sa akin o hahayaan ko lang. Ngunit sa huli ay parang nagugustuhan ko naman ang ginagawa sa akin yon ni tita. Hanggang sa matagpuan ko na nga lang din ang aking sarili na tumutugon na sa mainit na halik nito. Nang lalo namang mag-init ang aming tagpong iyon, ay para bang kusa na lang na gumalaw ang aking mga kamay. At kusa ding humawak iyon sa malambot na katawan ni tita. Halos mapaigtad pa nga ito nang hawakan ko ang malusog niyang hinaharap. At pagkatapos ay binuhat ko siya papasok sa loob ng kanyang kwarto. Pagpasok naman doon, ay doon na mas lalong nagsiklab ang init ng aming mga katawan. Hanggang sa pareho na kaming hindi nakapagpigil nito. Inalis ni tita ang aking saplot
at ganun rin naman ang ginawa ko sa kanya. Pagkatapos ay nilaro-laro niya ang aking kaligayahan. Hanggang sa kusa nang ipaabot nito sa akin ang kanyang kalangitan. Hindi ko nga alam noon kung tama ba ang ginawa namin yun ni tita. Ngunit nang sabay na kami nitong umiindayog sa tugtog na kami lang ang nakaririnig, ay para bang wala na kaming pakialam sa aming paligid. Lalo na nang dahan-dahan ko nang inabot ang kalangitan ni tita. Nang mga sandaling yon ay halos pareho kaming pawisan ni tita nang kami ay matapos nito. Ngunit nang kami ay magising, ay pareho pa kami nitong nagulat dahil sa nangyaring iyon sa amin. Halos hindi nga namin alam noon kung ano ba ang dapat gawin, sapagkat hindi na maibabalik pa ang pagkakamaling iyong nagawa namin. Pero sa huli, ay napagdesisyonan na lang din naming dalawa na ilihim yon. Dahil alam naming malaking kahihiyan yon sa aming pamilya. Mabuti na nga lang ay hindi nagbunga ang namagitang iyon sa amin ni tita. Hanggang sa kuhanin ako nila mama patungo sa ibang bansa. Kaya naman kahit masakit para sa akin na iwanan si tita, ay wala na rin akong choice. Sapagkat nagbago na rin ang pakikitungo nito sa akin. Simula kasi ng pangyayaring iyon sa amin, ay tila ba umiwas na ito sa akin. Kahit pa nga sabihin niya na kinalimutan na nito ang milagrong nangyari sa amin yon. Ganun pa man, masakit pa rin naman para sa akin ang pagdistansya niyang yon. Kaya naman mas ninais ko na lang din na lumayo na lang sa kanya. Nang sa ganon ay mas madali naming makalimutang pareho ang pangyayaring yon. Simula naman nang umalis ako ng Pilipinas ay iniwan ko na rin doon ang lihim kong pagmamahal kay tita. Naniniwala kasi ako na dahil sa nangyari sa aming dalawa ay mahirap nang maibalik ang samahang mayroon kami noon. Ganun pa man, umaasa pa rin naman ako na balang araw ay sana maging maayos rin sa amin ang lahat. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Daniel at ito ang kwento ng buhay ko.